5 araw po bagong World Tuberculosis Day. Samahan niyo kami as we talk about TB. Linawin po natin ang mga impormasyong na malabo at hindi naintindihan po ng ilan. Siyempre, pag-uusapan din natin yung theme ngayon, taon, Yes, We Can End TB. Makakasama po natin live via Zoom ang presidente ng Philippine Coalition Against Tuberculosis, Dr. Freddy Pelio. Good morning po, Doc. Si Audrey po ito, kasama si Dayan. Yes, good morning, Dayan and Audrey. It's Dr. Peleo. Ayan. Good morning. Thank you for having me here. Okay, Doc, ano po ba yung ibig ipahiwatig ng 2026 Theme World TB Day na Yes, We Can End TB? Yes. Bali, every year kasi, no? Yes. Every year, sineselebrate talaga natin yung World TB Day, March 24. Like, for this year, we will have it done sa correctional institution for women dyan sa Mandaluyong. So ang objective natin dito is to increase public awareness, no, sa dreadful effect, no, ng disease na TB. Number one, sa health natin, sa society, and of course sa economy. And sineselebrate din natin yan taon-taon para paigtingin natin yung or palakasin natin yung efforts ng Department of Health, no, which is representative ng government natin, para mawakasan yung pandaigdigang epidemya ng tuberculosis. So, kaya ang team natin, halos every year, dinadagdagan lang. Yes, we can end. Alright, Doc Peleo, sa kasalukuyan po, kamusta po ba ang estado po ng TB sa Pilipinas, Doc? Yes. Globally, no, base dun sa Global TB Report ng 2024, wala pa tayong report ng 2025. TB sa Pilipinas, kasama tayo sa top 5, pang-apat tayo. We are contributing 6.8% ng TB burden sa buong mundo. Kasama natin ang India, Indonesia, China, and Pakistan. Sa Philippines din, base sa datos ng 2024, sa TB report ng TB burden sa Philippines, according to the Department of Health, 739,000 na Filipinos fell ill with TB, and that's about 643 patients per 100,000 population. So TB is still a leading cause of death dito sa Pilipinas. So base din dito sa datos na ito, noong 2024, about 100 Filipinos na ang namamatay sa TB araw-araw. So, noong 2023 kasi, base sa datos, around 70 Filipinos lang. Pero as of 2024, dun sa Global TB report natin ng 2024 nga, nasa 100 Filipinos na ang namamatay sa TB. So, Ginagawa ng pamahalaan ng paraan na mawakasan itong TB. Nung bata ako, kasi nurse ang lola ko sa Quezon City Institute sa QI, ang daming ginagamot nung 80s doon ng TB. Pero sa ngayon po, Doc, ano po yung mga programa na hatid ng ating pamahalaan para sa mga pasyente na mayroong TB? Meron kasi tayong Republic Act na yung 10767. Pinoprovide nito yung comprehensive plan to eliminate TB. 4 years na yan, no? Yan ay programa ng Department of Health. Sumunod dito, meron tayo yung Philippine Strategic Elimination Plan. Dalawa na yung phases nito. No? So, bale, ang target natin dito is to decrease the incidence of TB by 50% and then decrease mortality rate by 70%, and masyadong magastos din ang paggamot ng TB, no? To decrease catastrophic cost to zero by 2030. So ang totoo, yung active case finding, ibig sabihin, screen tayo, no, sa lahat ng tao na may TB through sputum examination and chest x-rays. Kaakibat ng Department of Health, ako bilang national chairperson ng Philippine Coalition Against Tuberculosis, kami ay tumutulong sa Department of Health upang maayos ang mga problemang ito. So kagaya niyang nagkaroon ng PhilSCAP, atin nang sinususog yung mandatory TB notification.
napakahalaga kasi ng PD notification. Meron tayong government facilities, pero meron din tayong private sector. So, napansin kasi na konti lang yung nako-contribute dun sa mga datos sa private sector. Kaya kami sa PhilCat, kami kasi yung leading agency sa private sector para malaman natin yung datos doon sa status ng tuberculosis sa private sector. So meron tayong mandatory TB notification. Ang ginagawa natin dito, yung mga doktor natin sa private sector, nino-notify, nalalaman nila na may tuberculosis sa tatlong paraan. Una, nino-notify na yan or nire-report na yan. And then, pangalawa, kapag nag-initiate na ng treatment, nire-report din yan. And lastly, yung problema talaga, yung pag-report ng outcome ng TB. So yan yung pinapalakas na after completion of treatment, ma-report yung outcome ng TB kung gumaling or kung nagpa-problema ba, failed treatment ba, or kung ano man. And because of this, ang PhilCat din, meron kami tawag na RX Pass. Itong RX Pass na to ay may mga vouchers kami dito na binibigay namin sa mga doctors, sa mga standalone clinics, sa mga hospitals din. Yung vouchers na to, binibigyan natin ng free x-rays and sputum examinations yung mga pasyenteng nagpupunta sa mga areas na merong RX Pass. Yun bale. Alright, Dr. Peleo, linawin din po natin kung ano po yung pagkakaiba ng sakit na tuberculosis sa baga at tuberculosis naman po sa buto. Okay. So, actually, ang TB, two forms yan, pulmonary and extrapulmonary. Yung nabanggit mo, yan na sa buto, ang pinaka number one sa pamamagitan ng or pinahingan ibang lang and extra pulmonary Tao, kung siya ba ay merong tuberculosis. yung sputum examination. Meron tayong diagnostic test. Ito yung sputum gene expert. Sa pamamagitan ng pagsasabit ng phlegma, na i-examine yung organic na identity. Sa pamamagitan ng pag-examine ng dugo, yung IGRA na sinasabi natin, chine-check din yung kung actually yung latent form of or yung inactive form of TB infection ang tinitest dito. Ayan. So anyway, itong mga ito, libre ito, no? Itong tests na to sa ating mga health centers. Alright, Dr. Peleo, kaugnay na lang po ng nalalapit na World TB Day. Ano po ang inyong mensahe sa ating po mga manonood at baka may gusto rin po kayong anunsyo kaugnay nga po nitong World TB Day, Dr. Peleo? So sa ating mga kababayan, importante lang na malaman natin yung 4 na cardinal signs and symptoms ng TB. No? Yan yung 2 weeks or more, halaga to, tandaan niyo, 2 weeks or more of cough, pwedeng may phlegma or wala. Hindi mo malamang dahilan kung bakit nag-weight loss or fever. And then yung night sweats, yung 4 na yan. Isa man sa 4 na yan, dapat mag-isip na tayo, malamang maka-TB to. Kaya kami sa side ng mga doktor, nililabel na namin itong mga ito na presumptive TB. So kapag kayo ay may mga ganitong condition, lalo na yung alam nyo, ordinaryong ubo lang, punta na kayo sa mga health centers natin. Kasi yung TB, nagagamot yan, libre. Libre ang gamutan sa mga health centers natin. Meron tayong
mga gamot dyan. 6 na buwan po ang gamutan ng TB, hindi po yan basta-basta hinihinto. So dapat kami mga doktor po ang magsasabi sa inyo bilang pasyente kung kailan ba dapat natin ihinto ito. So kaya nga po itong nalalapit po na March 24, nandoon po kami sa institution for women, yung Correctional Institution for Women. Diyan po natin isi-celebrate yung World TB Day. So tulungan po natin ang ating mga sarili, magpagamot po tayo, wag po nating basta-basta huwag papansinin yung mga ordinaryong ubo lang. Kailangan po mindful din po tayo dito. Kasi po ang TB po, totoo po no, na binanggit natin kanina, ang TB ay pamamatay, pero ito po ay preventable and curable. So yes, we can end TB. Sama-sama po tayo. Kapag sama-sama po tayo, kaya-kaya po nating wakasan itong tuberculosis. Yun lamang po. Ito po si Dr. Freddy Peleo from PhilHealth. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Muli, nakasama po natin ang Presidente ng Philippine Coalition Against Tuberculosis, Dr. Freddy Peleo. Thank you, Doc.